Ang sasakyan na ginagamit sa rent-a-car business ni Raffy, hindi niya tunay na pangalan. Nakarnap ng rentahan ng isang customer sa Pampanga, natiktikan sa Parañaque at kalaunay natunto ng mga otoridad sa Cavite. Yung sasakyan is napalitan din ng plate number, kaya na-impound po yung sasakyan. Makalipas ang ilang buwan, aba, kulang-kulang na ang mga pyesa ng sasakyan. Naku po, sino ang nangahoy sa SUV? Isang sasakyang ginagamit na pangnegosyo na may-ari abatila, hinanap buhay na ng iba. Matapos kasi itong rentahan ng isang customer noong 2022, nang ghost na raw ito nung singilan time na. Kaya naman humingi ng tulong sa Highway Patrol Group ang may-ari, pero pagdating sa impounding area sa Laguna, ang kanyang pinaka-iniingat-ingatang sasakyan, chop-chop na. August 19, 2022, nirentakan daw ng isang Chinese national ang SUV ni Raffy. Pero bigla na lang daw siyang ginost ng kanyang kliyente. Noong September 5, 2022, sa tulong ng GPS tracker na nakakabit sa kanyang sasakyan, nasundan at nahanap niya ang kanyang SUV sa isang hotel sa Parañaque City. Napansin po namin napalitan na yung plate number ng sasakyan, and then yung mga scratches or damages ng sasakyan, pati po yung conduction sticker. Nang tignan ni Raffy sa LTO hotline ng registration details ng ipinalit na plaka, napag-alaman niyang plaka ito ng ibang kotse. What is happening here? Tumawag po kami ng HPG for assistance po. Umaandar po yung Innova, palihim po namin silang sinusundan. Hanggang noong September 6, 2022, nadakip ng mga otoridad ang nagmamaneho sa sasakyan ni Raffy sa Bacoor, Cavite. Hindi ito Chinese national kundi isang Pinoy. At nang halugugin ang sasakyan, natagpuan ang mga baril, granada, iba't ibang plate number, pati na ang totoong plate number ng SUV ni Raffy. Hinahanap niya yung sasakyan niya, nirentahan. Nung na-recover, eventually, kailangan nating sampahan ng ng violation ng anti-carnapping yung possessor o yung tumangin ng sasakyan nila, at then yung illegal possession of firearms na na-recover dun sa sasakyan. I-turn over muna ito sa Highway Patrol Group o HPG sa Camp Crame para maimbestigahan. Wala pong napalitan or wala po kaming nakitang changes dun sa sasakyan nung nasa Crame pa po. Doon sa information na ibinigay natin sa prosecutor, sa piskal, kasama po yung sasakyan at saka yung baril na recovered as evidence. Sa inilabas na desisyon ng Regional Trial Court Branch 113 ng Bacoor City sa Cavite noong March 2, 2023, nakalagay na hindi naman i-turn over sa korte bilang ebidensya ang SUV, kaya wala raw maire-release ang korte na naturang sasakyan. Pero nanatili sa kustudiya ng HPG impounding area sa Camp Crame ang sasakyan ni Raffy. Every other month po, pumupunta po kami sa Crame para ipakiusap yung sasakyan na i-release na nila ito. Hanggang noong April 19, 2023, sa tulong ng GPS na nakakabit pa rin sa sasakyan ni Raffy, nalaman niyang ibinyahe ito papuntang impounding area ng PNP sa San Pedro, Laguna. Pero nang puntahan nila ang sasakyan nitong October 23, aba, nawawala na ang iba't ibang pyesa ng SUV, hindi na rin ito umaandar. Ang kotse sa rent-a-car business ni Raffy, kinarnap at nahanap sa Cavite, pero sa loob nito natuklasan ng mga baril, granada at mga plaka. Dahil dito, i-turn over muna ito sa Highway Patrol Group o HPG. Sa tulong ng GPS na nakakabit sa SUV ni Raffy, napag-alamang ibinyahe ang sasakyan niya papunta sa impounding area ng PNP sa San Pedro, Laguna. Nakita na po ng may-ari ang kanyang bihikulo sa kanyang video. Kung inyo pong makikita, kulang-kulang na raw ang pyesa sa ilalim ng hood ng kanyang sasakyan. Bukod dito, wala na ring mga gulong at mags. Pati ho ang loob ng kanyang bihikulo, hindi pinatawad. Kulang-kulang na ho yung upuan sa harapan. Aba, hindi na ito magagamit eh. Sinong nangahoy sa sasakyan mo, Raffy? Kasama ang resibo, idinulog ni Raffy ang reklamo sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG nitong January 8, 2024. Ang balak po sana namin is mapalitan po yung unit namin na kaparehong modelo po. Pwede po namin kayo samahan doon sa kanila para matapos ma-file yung kasong kinakailangan. Sinamahan ng PNP-IMEG si Raffy sa tanggapan ng PNP Highway Patrol Group o HPG. Inamin ng HPG na nasa kustodiya ng isang dati nilang investigador na si Police Corporal Michael Samson ang sasakyan. Pero si Corporal Samson na-assign na raw sa ibang opisina ng HPG.
Magsiset tayo ng meeting para mag-usap tayo. Ito naman, hindi namin tinatakbuhan yung responsibility ng opisina. Nasa custody namin yan, pananagutan. Kasama ang ilang tauhan ng PNP-HPG, nagtungo ang resibo sa impounding area ng PNP sa San Pedro, Laguna 4 na buwan mula nang huling bisitahin ni Rafi ang kanyang sasakyan. At nang basilayan ni Rafi ang sasakyan, Grabe na po yung damage niya. Hindi namin inaasahan na ganito ang mangyayari sa sasakyan namin. Dahil pinagpaguran po namin yung sasakyan. Ito po yung sa fuse box. Tapos yung mga po niya, wala na. Yung injector po niya. Yung mga upuan po, wala na. Saka po yung computer box. nasa loob pa rin ng sasakyan ang plakang ginamit noong nakita nila ang sasakyan sa Parañaque City. Yung naka-attach po nung Innova, pero hindi po yan yung original na plaka niya. Na pinalitan po yung plaka. January 10, 2024, itinakda ang paghaharap ng complainant na si Rafi at ang investigador ng HPG na si Police Corporal Michael Samson. Hindi iniharap ng HPG sa amin ng investigador. So, nasa Region 3 na siya, and then may ongoing na rin tayong investigation para sa kanya. Napagkasunduan na sa loob ng 3 buwan, kailangang maipaayos at mapalitan ng HPG ang sasakyan ni Rafi. Nung na-impound sa amin yan is cargo ng opisina yan. So we take full responsibility and accountability. Willing po kami, sir, na mag-antay po hanggang mga 3 buwan po, sir. Kung ano yung status ng sasakyan nung napunta sa amin, ganun namin dapat ibalik sa may-ari. If ever po, within 3 months po is hindi po natupad yung ano po. Hindi na natin paabutin ng 3 months. Yung 3 months is matagal na po. Can they file a case na po ba against dun sa investigator natin? Karapatan po nila yun. At kung mapapatunayang may pagkakasala ang HPG sa pagkaka-chop-chop ng sasakyan ni Rafi, Pwede po tayong mag-file ng complaints sa IAS for grave misconduct and conduct unbecoming police officer. Sana tumapad sila sa usapan. Maraming salamat sa resibo. Kung hindi dahil po sa inyo, mawawalan na kami ng pag-asa. sa mga insidenteng tulad nito na nasa kustodiya ng mga otoridad ng isang sasakyan, malinaw na nasa kanila ang pananagutan nito. At kapag nagkaroon ng aberya tulad ng nangyari kay Rafi, dapat lang na may managot.